Hindi kaagad nakapagsalita si Marie sa biglaan. Ano ang kailangan nito sa kanya? Napabilis lang ang baba niya sa sasakyan. Nang lapitan nitong unahang bahagi ng kotse at itinaas ang hood niyo. Don't touch my car, okay? Mind your own business at hindi ko kailangan ang tulong mo. Look here, Marie. No. Get lost. Napabuntong hininga na lang si Alexander. Alright. Pero babalik ako. May pag-uusapan tayo. Pagwika niyon ay bumalik na sa kotse nito ang binata. Mabilis na nawala sa kanilang paningin ang lalaki. Napatingin sa kanya si Glenda. Bakit? Sino siya? Wala. Pagkakaila ni Marie. Nayayamot siya. Di mawari kung dahil sira ang kanyang kotse o dahil sa pag-alis ng lalaki. Alin sa dalawa? Hindi sila natuloy sa pagpunta sa Bulacan. Nagtawag na lamang ng mekaniko si Marie at inaayos ngayon ang kotse sa loob ng kanilang bakuran. Ibinuhos na lamang ni Marie ang sarili sa pagpipinta. Kahit paano, ay naturuan siya ni Leonor sa hilig nito, kaya na-develop ang skills niya. Ngayon wala siyang trabaho. Baka sakali matanggap sa kahit sa saang publication ng mga romance pocketbook ang mga gawa niya. Attorney Ruiz, good morning ho. Wika ni Marie, pagbungad pa lang sa opisina ng abogado. Ngunit bahagyang siyang natigilan nang makitang may kausap ito. Good morning, Iha. Mabuti dumating ka na. Oho. Pero may kausap pala kayo. Babalik na lang ako. At, no, Iha. Talagang hinihintay kita. Please sit down. Alanganing maupo sa harap ng lalaking titig na titig sa kanya. Hindi kaagad siya nakapagsalita ng sasabihin. Marie, siya ang aking panganay na anak. Si Joven. Still studying sa law school. Joven, si Marie. My pleasure to meet you, Marie. Agad itong naglahad ng palad. At tubiliman, ay tinanggap niya ang palad nito. Bagamat mabilis ding binawi. Naiilang siya sa matiim na titig nito. Iho, iwan mo muna kami ni Marie. Yes, Dad. Isang ngiti ang iniwan nito sa kanya. Marie, kaya kita pinatawag ay dahil nakikipag-communicate sa akin ang pinagkakasanlaan ng bahay at lupa mo. Kailangan na raw nila ng pera sa lalong madaling panahon. Hindi pa hulag pa sa 1 buwan ang taning. Sakali bang dumating ang takdang araw, ay may itutubos ka sa kapalit ng titulo? Hindi siya nakasagot. Paano siya magkakaroon ng pantubos? Pang-araw-araw nga ng gastos ay wala sila. Yung hung nasa Bulacan ay pwede kong ipagbili. Mahirap magbenta ng ganoong kadali. Bukod sa malayo iyon, baka baratin lang ng buyer. Kung ako ho kaya makipag-usap sa kanila, Attorney Ruiz, that's the least you can do. Anyway, naisip ko na rin yan kaya iginawa kita ng appointment sa kanila. Talaga ho? Pero hindi ba dapat na naroon ka rin sa paghaharap namin? Saka na lang iyon, Marie. Kapag nakapag-usap na kayo. Sige ho. Kare-kare. Daing na bangus. At may dessert pa. Bakit ba? Mukhang may hinihintay kang very special na tao. Tanong sa kanya ni Glenda. Darating ngayon ang pinagsasanlaan nitong bahay at lupa. Gusto ko naman kahit paano ay makita niya ang hospitality natin. Anyway, naniniwala akong mabait sila. Lalo pa't binigyan nila ako ng chance na makipag-usap sa kanila. Well, let's hope. 6 ng gabi. Gayak na ang dalawa. Maayos na ang mahabang mesa, ang mga plato, kutsara at tinidor,
At inilabas nila ang magagarang baso ni Eleanor. Nakabihis na rin si Marie. Bestidang cream at bahagyang pulbos lang ang ipinahid niya sa kanyang mukha. Ang kanyang mahabang buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Wala pa ba? Untag ni Glenda na pares niya ay naiinip na rin sa paghihintay. Wala pa. Ang iritasyon ay hindi na maikubli sa kanyang mukha. Kahit kailan, ang mayayaman talaga mahilig magpaka-importante. Ano bang oras ang sinabi sa iyo ni attorney? Saglit siyang nag-isip. Hindi ko na matandaan. Basta dinner daw. O hintay na lang tayo. May kulang kasi sa iyo kaya hindi ka nagkakaganyan. Ano? Love. Pwede ba, Glenda? Kung ayaw mong masira ang mood ko. Oo na. Umingos lang ito sa kanya. Siya nga pa na. Anong nangyari sa mga dila mong illustration sa publication? Pinatatawag ako bukas. Malakas na busina ng sasakyan ang pumukaw sa pag-uusap nila. Ayan na. Napaigtad si Glenda. Bubuksan ko na ang gate. Mabilis itong lumabas. Habol ang tanaw ni Marie si Glenda. Nakaramdam siya ng kaba. Sa hindi malamang dahilan. Lihim siyang nagdasal na sana ay mabait ang makakaharap niyang tao. Pagbigyan sana siya. Marie, he's here. Wika ni Glenda matapos buksan ang pinto. Hi. Ikaw? Kulang ang sabihing muntik ng malaglag sa kinauupuan si Marie nang makilala si Alexander. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti ang binata. Nakatayo. Hindi mo pa kasi ako pinapaupo. At bakit kita pa uupuin? You're not expected here. Kaya mabuti pang lumabas ka na. Amusement ang mababasa sa mukha ni Alexander. Nakita nito ang pagkataranta sa kilos niya. Bakit? Sino bang inaasahang mong bisita? Ganting tanong nito. Nakusa ng naupo sa naroong sofa. Isang importanteng tao. Angin niya. Mas naging matiim ang titig nito sa kanya. And for a while, nagpakiramdaman sila. Napalunok siya. Kasunod na yun ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Umalis ka na rito. Sa wakas ay nahamig na niya ang sarili. But why? Makulit ka ba? O bingi? May inaasahan akong bisita. Okay? Sino? Wala ka na roon. Talaga? Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang ini-expect mong bisita? Ha? Unting-unting nag-iba ang kulay niya. Paano? I'm Alexander, ang anak ng pinagsanglaan nitong bahay at lupa ninyo. Tila nagkakalokong yumukod pa ito. Hindi ako. Natigilan si Marie. Hindi naman imposibleng ito ang anak ng pinagsanglaan ni Leonor ng bahay at lupang iyon. Naisip niya. Mayaman naman talaga ang pamilya ni Alexander. So, can we talk now? Napilitan si Marie na maupo sa sofa. Kailangan niya kasi gawin iyon dahil nanalambot ang tuhod niya. Bakit pala hindi muna tayo kumain? Putol ni Glenda sa namumuong tensyon. No thanks. Sa bahay na lang. Iling ni Alexander. Oo nga. At hindi inaasahan ni Marie na ito ang kanyang bisita. Parang kinurot ang kanyang puso. Sa isiping tinanggihan nito ang pagkaing pinaghirapan niyang iluto. Can we proceed? Wika nito. Sure. Tila naman ay may pagpipilian pa siya. Anyway, ipagbibili ko na nga pala ang bahay at lupang ito. Marie, ang nakikinig ng Glenda, ang unang nagreact.
Hindi ako dapat makiusap sa lalaking ito. Dikta niya sa isip matapos makaramdam ng pagtutol mula sa kanyang puso. Ang sabi sa akin ni Attorney Ruiz, makikiusap ka raw sa akin para nagbago na ang isip ko. Ganoon kadali? O dahil nalaman mong sa akin ka pala makikipag-usap, wala ka na roon? Alam mo, para kang bata. Pakialam mo. Hindi ka ba nanghihinayang sa mga alaalang naiwan ni Mrs. Bren Camino sa bahay na ito? Ang sabi sa akin ni Attorney Ruiz ay mahal na mahal ito ng nakaampon sa iyo. So, ganoon lang kadali na i-dispose mo ang ari-arian niya? May kalakip na galit ang tinig ni Alexander. Nag-init ang pisngi ni Marie. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng mga ganyan. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko. Ikaw, mula pa pagkabata ay kilala na kita. Wala kang alam, kundi manakit ng kalooban ng kapwa mo. Napabuntong hininga si Alexander. Aminado naman ako sa naging kasalanan ko sa iyo noon. Pero hindi mo pa ba ako napapatawad? At bakit ko gagawin iyon? Ni hindi ko nga alam ang motibo mo sa pakipaglapit sa akin ngayon. Isa pa, ang tuta, lumaki man ay aso pa rin. Nagbabago ang tao man rin. Kung naniniwala ka lang sa akin, noong gabing umalis ka, nagsimula na akong magbago. Pinagsisihan ko na ang mga kasalanan ko sa iyo. Sa loob ng nakalipas na mga taon, walang naghari sa kalooban ko, kundi ang takot at bigat dahil sa pag-alala kung ano ang nangyari sa iyo. Bahagyang natigilan si Marie. Kung maniniwala siya sa mga sinasabi nito, baka isa na naman iyon sa pain. Ngunit kung hindi naman, ano ba ang mapapala nito sa kanya? Mawawala sa kanya ang bahay na iyon. Hindi niya mamimaintain ang mga alaalang naiwan ni Leonor. Why not giving me a chance, Marie? Paanas na wika nito. Walang maapuhap na kataga si Marie. May proposal sana ako sa iyo. Ano iyon? Pakasal ka sa akin. Sukat sa narinig. Muling bumangon ang ngit-ngit sa dibdib niya. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Angil niya. Kung gusto mo naman, be my private secretary. Alexander, you're impossible. Bakit? Dahil hindi ka panipaniwala ang alok ko? Alright. Kung ayaw mong pakasal sa akin, iyon na lang ang huli. Be my private secretary. Napailing si Marie. Tapos na ang pag-uusap nito. Tumayo siya mula sa sofa. Wala ka pang desisyon. Marie, I need your answer right now. Huwag mo nang dagdagan ang galit ko sa iyo, Mr. Alexander. Hindi ko pa nakakalimutan ang mga paglalaro mo sa akin noon. You don't have to recall the past. I was too young then. Natural na pilyo at kung minsan ay salbahe. Pero sa palagay mo ba, magagawa ko ang ganoon ngayon? Kahit ano pa ang sabihin mo, alinman sa dalawang alok mo, ay walang akong gustong piliin. Napabuga sa hangin si Alexander. Alright, I'll give you one night to think it over. Bukas ay kailangan ko ang solidong pasya mo. Alam mo naman ang bahay namin, sa dati pa rin. Kung ang pagpapakasal sa akin ang pipiliin mo, doon ka tumuloy. Kung trabaho naman, sa office na lang. Pagkawi ka noon, ay umalis na ang binata. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.